Ako si Rika, 23 taong gulang, at masasabi kong wala akong tiwala sa pag-ibig. Hindi naman ako dating ganyan. Noong una, ako ang tipo ng babaeng naniniwala sa happily ever after. Pero nagbago ang lahat. Noong iniwan ako ng dati kong kasintahan para sa iba. 1 taon din kaming nagsama. Ang sakit, ang bigat, at sa totoo lang, tinanggap ko na hindi para sa akin ang umibig ulit. Madalas ako magkulong sa kwarto. Naiinis ako kapag may nakikita akong magkasintahan na naglalambingan sa kalye. Parang gusto ko silang sigawan. Iiwan ka rin yan. Pero syempre, hindi ko magawa. Sinasarili ko na lang ang lahat. Minsan, binibisita ako ng mga kaibigan ko. Pinipilit nila akong lumabas. Sabi nila, Rika, baka doon mo makikilala ang para sa'yo. Pero hindi ako nakikinig. Para saan pa? Ayoko na. Isang araw, habang nakaupo ako sa terrace ng bahay namin sa subdivision, may dumaang truck sa tapat. May bagong lipat. Isang pamilya siguro. Wala akong pakialam. Ayoko namang makipagkilala. Pero hindi ko rin napigilang sumilip. Nakita ko siya. Isang babae. Mahaba ang buhok. Morena. Maganda ang ngiti. Bitbit ang isang kahon at nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Pero parang slow motion siya sa paningin ko. Biglang tumigil ang mundo. Napalunok ako. Napahawak ako sa dibdib ko. Shit. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero anong tawag dito? Nang mag-angat siya ng tingin, nagtagpo ang mga mata namin. Nakangiti siya at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumango ako, nagkunwaring walang epekto. Pero sa totoo lang, nanginginig ang tuhod ko. Sabi ko sa sarili ko, Rika, wag. Hindi ka na magmamahal ulit. Hindi para sa'yo yan. Pero ang puso ko, matigas ang ulo. Lumipas ang hapon. Hindi ko alam kung bakit, pero inabangan ko kung lalabas pa siya ulit. Mga 7:00 na ng gabi, nang makita ko siyang naglalakad sa harap ng bahay namin. Nakasuot na siya ng simpleng cotton dress at may dalang aso na pinapasyal. Hindi ko na napigilan. Lumabas ako ng gate. Kunwari lang, natitingin sa paligid. Nagkatinginan kami. Hi, bati niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang nawalan ako ng boses. Hi, sagot ko rin. Ngumiti siya ng mas malaki. Ako nga pala si Mia. Kakalipat lang namin dito. Kayo po, dito nakatira. Halos matunaw ako sa salitang po. Ang bait pakinggan. Para akong teenager na kinikilig. Ah, Rika. Oo, matagal na kami rito. Nice meeting you, Rika. Sabay abot ng kamay niya. Kinamayan ko siya. Ang lambot ng palad. Ang init. Ramdam ko ang kuryente. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nice meeting you rin. Sagot ko. Nanginginig ang boses ko. Nagkwentuhan kami ng konti. Tinanong ko kung ilan sila sa bahay. Sabi niya, kasama niya ang mama niya at kuya niya. Nakakauwi lang din mula abroad. Nabanggit niyang lumipat sila kasi gusto raw ng mama nila ng bagong simula. Napangiti ako. Pareho kami. Gusto ko rin ng bagong simula. Pwede ba kitang i-add sa social media? Tanong niya bigla. Nagulat ako.
Pero nag-yes agad ako. Nilabas ko ang phone ko. Nag-exchange kami ng numbers at Facebook. Parang high school, pero nakakakilig. Bago siya umalis, tumango siya. Ingat ka, Rika. Salamat. Ingat din. At buong gabi akong nakangiti. Pero pinipigilan ko ang sarili. Sabi ko sa sarili ko, kaibigan lang. Kaibigan mo lang siya. Huwag kang umasa. Huwag kang magpapaniwala. Pero kinagabihan, nag-message siya. Hi Rika, salamat sa pakikipagkwentuhan kanina. Hi Mia, salamat din. Welcome sa subdivision. Salamat. Sana makapagkwentuhan ulit tayo. Good night. Good night din. Nakatitig ako sa phone. Hindi ko alam kung bakit ang saya ko. Pero pinagalitan ko rin ang sarili ko. Rika, wag. Wag kang umasa. Mula noon, madalas na kaming mag-chat. Pinipilit kong maging casual lang. Wala akong binabanggit na gusto ko siya. Pero nahuhulog na ako. Ang hirap pigilan. Madalas siyang magtanong kung kumain na ba ako o kumusta ang araw ko. Napapaisip ako kung may pagtingin ba siya. Pero ayokong mag-assume. Minsan, nagyaya siyang magkape sa may clubhouse ng subdivision. Ang ganda niyang tingnan. Naka-ponytail pero parang model. Natawa siya nang natawa sa joke ko. Ang gaan kasama. Naiisip ko, sana ako na lang. Pero pigil na pigil ako. Dumating ang isang araw na binati ko siya sa chat. Good morning. Pero hindi siya nag-reply. Ilang oras ako naghintay. Wala. Kinabahan ako. Baka busy lang. Kinabukasan. Wala pa rin. Isang hapon, dumaan ako sa tapat ng bahay nila. Napatingin ako sa gate. Bumukas bigla. Lumabas siya, kasama ang isang lalaki. Matangkad, gwapo, parang balikbayan. Ang lapit nila sa isa't isa. Nagtatawanan, parang magka-holding hands pa. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Nanginginig ako. Ang sakit. Sabi ko sa sarili ko, tama ka Rika. Tingnan mo, hindi para sa'yo ang pag-ibig. Kaibigan ka lang. O baka pinaglaruan ka lang niya. Umuwi ako. Nagkulong. Umiyak. Tinapon ko ang phone ko sa kama. In-unfriend ko siya sa Facebook. Binura ang number. Tinapos ko na. Sabi ko, hindi na. Ayoko na. Isang linggo akong hindi lumabas. Nag-alala ang nanay ko. Pero hindi ko maamin kung bakit. Binuhos ko na lang ang sarili ko sa trabaho at pag-inom ng kape sa terrace. Pero kahit anong gawin ko, naiisip ko pa rin siya. Naiiyak pa rin ako. Ang tanga ko, hindi naman kami. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.